Hello, brothers and sisters in Christ. Good morning, good afternoon, good evening, or magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo. Before anything else, kung saan man kayo ngayon, wherever you are at this very moment, I know that God is always watching you and willing to touch you and willing to bless you and to help you sa lahat ng iyong pangangailangan sa buhay. But before anything else, brothers and sisters o mga kapatid, I have to introduce my name. My name is Brother Romy Ascension. And before we have to read the gospel na ating pagnilay-nilayan sa araw nito, we have to offer a short prayer to the Lord. So, let's put ourselves to the presence of God. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord God, thank you so much, oh Lord God, for this very moment, this opportunity to share your words, oh Lord God, upang pagnilay-nilayan namin ang iyong banal na salita na aming pagsalusaluhan sa araw nito, Panginoon. Continue to bless, oh Lord God, to my brothers and sisters, and bless your unworthy servant, oh Lord God, my lips, my mind, and my heart, O Lord God, that every words come from my mouth, that is your truly words nga nagbibigay sa amin ng lakas ng aming pananalig. So strengthen our faith upang kami ay patuloy na makapamuhay na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, touch my brothers and sisters. Continue to bless and to shower your blessing upon them, O Lord God. Anoint of your Holy Spirit upon them, O Lord God. At higit sa lahat, Panginoon, continue to guide them. Continue to help them, O Lord God. Saan man sila ngayon sa kasalukuyan, ay inaangkin namin at inaangkin ko po, Lord, na hindi mo sila pababayaan hanggang pagkatapos ng aming pagnilay-nilay at pag-aaral na iyong banal na salita sa oras at sa araw na ito, Panginoon. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkatiwala namin sa iyo ang aming lakas, ang aming isipan, ang aming puso, higit sa lahat ang aming buhay, O Lord God. We have nothing, O Lord God. Dahil ang lahat ng ito, ang lahat ng meron kami sa kasalukuyan, everything we have, O Lord God, ay nagbubuhat sa iyo. Kaya karapat-dapat lang na sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat ng ito. Ang inaangkin namin, ang 100% na tagumpay sa aming pag-aaral at pagnilay-nilay ng iyong banal na salita, Panginoon. At inaangkin din namin nakasama ka namin sa araw o sa oras na ito. To God be the glory in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So mga kapatid, mga brothers and sisters, babasa po tayo, dadako po tayo sa ating gospel po ngayon. Ang ating pong gospel po ngayon, our gospel for today is from the Gospel of John, chapter 15, verse 1 to 8. Babasahin po natin sa English at Tagalog. But you don't have to worry. Hindi naman ito masyadong mahabang gospel po natin ngayon. Pero napakaganda po ang gospel po natin ngayon. So, babasahin po natin. The Gospel of John, according to the Gospel of John, chapter 15, verse 1 to 8. I am the true vine, and my Father is the vine dresser or the gardener. Every branch of mine that bears no fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already made clean by the words which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him,
he it is that bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. If a man does not abide in me, he is cast forth as a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you will, and it shall be done for you. By his by this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciple. Sa Tagalog po mga kapatid, o my brothers and sister, basahin po natin sa Tagalog. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapangalaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nililinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo o sinasabi sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at natutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ito ang salita ng ating Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. So brothers and sisters, thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah. So napakaganda po ang gospel po natin ngayon, mga kapatid. It's a very interesting gospel po ngayon sa binasa po natin ngayon. Tunay nga po nga napakaganda po ang ating napakaganda pong gospel po natin, at tunay nga po nga ang ating Panginoon ang siyang patuloy nga gumagabay at pumapatubay sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. At napakaganda po ang binasa po natin ngayon dahil sabi nga, Jesus is the true vine. True vine. In this chapter of John, chapter 15, Jesus is pictured for us as a true vine. Siya ang tunay na puno ng ubas. It is imagined that Jesus and his men together, and he said to them that I am the true vine at kayo ang aking mga sanga. Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Amen? So, kung makikita po natin dito sa gospel po natin ngayon, mga kapatid, meron pong apat na title o apat na parang there are four actors or characters in this story sa gospel na binasa po natin ngayon. So, ang sabi nga sa chapter
as a verse 1, my Father is the gardener or the vine grower. And then the verse 5 naman, Christ is the vine. And then the disciples are the branches. Sa verse 5 pa rin, ang mga alagad ng ating Panginoon. And sa verse 6 naman, nakikita natin na to those do not abide in Christ are useless branches. Yung mga sangang hindi namumunga ay nagiging useless sa paningin ng ating Panginoon. So ano nga ba ang kahalagahan ng gospel po natin ngayon? Sa gospel nga binasa natin ngayon ay maganda po. Talagang meron po tayong makukuhang aral po ngayon sa gospel po natin ngayon. Kung ating pagnilay-nilayan, kaya nga sinasabi ko kanina nga gospel reflection po natin ngayon ay or pagnilay-nilay sa salita ng ating Panginoon upang tayo ay makakuha ng aral at ito'y magbibigay sa atin ng lakas ng ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Tunay nga po nga sa lahat ng hamon ng ating buhay, in every circumstances, in every trials, difficulties, problems in our lives, parang naramdaman po natin na minsan malayo tayo sa ating Panginoon. Kaya bakit nagkaganito ako? Pero kapag talagang magnilay-nilay tayo sa salita ng ating Panginoon, ay parang even though that we experience any difficulties or any trials, especially our trials sa kasalukuyan at the present trials na experience po natin ngayon, yung COVID-19 or pandemic all over the world, not only in the Philippines, not only in the US, not only also in Canada, or not only for a certain country, but all over the world. It's just like a globally pandemic. Kaya sometimes natatakot po tayo sa buhay po natin, di ba? Pero ang gospel po natin, kung pagnilay-nilayan po natin ngayon, magkakaroon tayo ng yung lakas ng loob kahit na mayroong mga pagsubok na dumating sa buhay po natin ngayon. Kaya sa verse 1 to 3, basahin natin, sabi ng ating Panginoon or ng ating Panginoon Jesus ay, I am the true vine. I am the true vine. In Greek word, ang I am is ego eimi, the true vine, and my Father is the gardener or the farmer. And then verse 2 naman, sabi ng verse 2, sabi ng atong Panginoon sa verse 2 is, every branch in me that doesn't bear fruit, He takes away. Every branch that bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. And then sa number 3, you are already pruned, clean, because of the words which I have spoken to you. Kaya, ang ganda, mga kapatid. Meron tayong kung ika nga, meron tayong makukuhang aral. Ika nga sa gospel po natin ngayon. Ano ba? Ang sinasabi dito kasi, I am. So, sino ba si Jesus sa buhay po natin, mga kapatid? Kasi sinasabi niya dito nga, I am the true vine. Siya ang tunay na puno ng ubas. And then, kung tutuusin natin mga kapatid, dito sa John, kasi sa Gospel ng John, Jesus claimed, I think, 7 I am in the Gospel of John. Ang sabi nga niya sa chapter 6, kung balikan natin yung mga previous chapter ng John, ang sabi niyang ating Panginoon sa John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Sa John chapter 6 ito, mga kapatid, or verse 35, He said, I am the bread of life. Ika nga ang ating Panginoon, siya ang buhay. Siya ang tinapay ng buhay. So, ibig sabihin pala talaga ang ating Panginoon ang tinapay ng buhay.
And then sabi nga, kung balikan natin ang Matthew 4:4, sinabi ng ating Panginoon nga, hindi nabubuhay. Man, he can't live alone, he can't live by bread alone, but in every words come to the mouth of God, or sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Ang tao daw hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kung hindi nabubuhay sa salita ng ating Panginoon. So it meant to say, the bread itself na sinasabi ay yung salita ng ating Panginoon. Amen? Oh my, sorry mga kapatid, nalaglag yung ballpen ko. So, tunay nga po nga ang ating Panginoon ay siya'y dakila. And then sa chapter pa, sabi na nga dito, maraming kiniklaim ang ating Panginoon dito, I am the living bread that came down from heaven. Sa chapter 6 pa rin to, sa verse 51. So, siya ang tinapay na mula sa langit at pumunta sa lupa. At, ay bumaba mula sa langit, bumaba sa lupa. So it means to say, Jesus from heaven to earth, dahil siya ang the living bread. And then, sa chapter 8, balikan pa natin mga previous chapter, mga kapatid, brothers and sisters. He said also, he claimed also, I am the light of the world. So it means to say, he is the light of the world. Kinukunik ko lang ito mga kapatid sa binasa po nating gospel ngayon kasi importante po ito. Kasi Jesus he claimed, he said, I am. So sabi niya, I am the light of the world. So siya ang ilaw ng sanlibutan. So you mean to say, brothers and sisters, if you are in darkness, if you are in darkness, ano ba yung darkness sa buhay po natin? Yung mga trials, mga problema dumating sa buhay po natin. Yun ang nagbibigay ng darkness o dilim sa buhay po natin. But if you are connected to Jesus through the words of Jesus Christ at nanatili tayo sa Kanya, ay tayo ay maliliwanagan. We have choices in our life, brothers and sisters. May choices tayo Meron tayong freedom to choice sa buhay po natin. So what is the difference, or what is the what is the in between, or how could you paano ka mapunta mula sa dilim mapunta ka sa liwanag? Sa buhay po natin, we have a choices. Between the dark and the light, you have one moment or just 1 second to decide yourself if you want to go the light. So, in 1 second to flip or to flip the switch of the light, you can have a light from darkness. Ibig sabihin, meron kang choice sa buhay mo. Nga mag-decide ka, nga kailangan kang magkakaroon ng liwanag sa buhay mo. Just for example, sa switch ng ilaw, sa isang switch mo lang na pag-switch mo upang umilaw ay magkakaroon ng ilaw, liwanag sa buhay mo po. Pero ang choice sa buhay po natin, kung mula tayo sa darkness, ay magkakaroon tayo sa liwanag ng ating Panginoon kung tayo ay nagsisikap na sumunod sa ating Panginoon. So, ang iba, sabi nga din sa chapter 10, I am the sheep door, o siya ang gate, o siya ang pintuan. And then another one, I am the good shepherd, siya ang mabuting pastol. Siya bang pastol natin? Tayo ang mga tupa, at siya ang mabuting pastol na siyang nangangalaga sa ating spiritual na buhay. And then sabi pa niya sa chapter 14, before ngayong 15, sabi niya sa chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Talagang napakaganda mga kapatid, di ba? Dahil ang ating Panginoon, siya po ang buhay, siya po ang katotohanan, at siya po ang ating buhay. Kasi kung wala pong ating Panginoon,
wala po tayo ngayon sa kasalukuyan. Kaya we have magiging thankful po tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, ako nga, sa buhay ko, kung wala ang Diyos sa akin, sa buhay ko, siguro, baka, kasi may mga vices din ako sa lumang buhay ko noon. Siguro kung wala ang Panginoon sa buhay ko ngayon, siguro wala ako dito sa kinalalagyan ko ngayon. So, balik po tayo sa gospel ngayon. Ang lesson po natin ngayon sa gospel po natin ngayon, number one lesson is about the relationship. About the relationship po natin sa ating Panginoon. Sabi nga sa binasa natin na sa verse 2, Jesus uses the phrase "in me," or He telling us that He is speaking here to the people who are in the vital, life-giving relationship to Himself. Kailangan po tayo nga meron po tayong relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nga niya sa binasa po natin ngayon kaniha na kapag tayo daw nananatili, kapag ang sanga daw nanatili sa puno, ay siyang namumunga. Namumunga. Kaya nga kailangan meron tayong relasyon sa ating Panginoon. And how could we, paano po tayo magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon? Paano po tayo? We need the intimate relationship sa ating Panginoon upang tayo ay mayroong trials o pagsubok na dumating sa buhay po natin, ay kaya po natin ma-overcome. So it means to say, relationship sa ating Panginoon. Kailangan po tayo nga magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon upang tayo ay hindi mapahamak at hindi tayo madala kung anumang mga trials o pagsubok, at higit sa lahat, hindi po tayo madala sa mga tukso sa buhay po natin. Amen? So, ang masasabi po natin dito na relasyon sa ating Panginoon, through the words of Jesus Christ, through the words of God, kailangan po tayong marunong po tayong, sabi nga niya, sa binasa po natin kaniha, nga nilinis na po tayo sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon na kanyang sinasabi sa atin o sa kanyang salita. At sabi nga, ang mga sangang hindi daw namumunga ay inaalis sa puno. At yun namang namumunga ay itetrim at lilinisin upang mas lalo pang mamunga. So, ibig sabihin, brothers and sisters, ano nga ba ang sinasabing relasyon? Paano ba nga mamunga tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon? Spiritually. Let's say, for example, hindi po tayo lumayo, mga kapatid. We have to go to the family. Kung may pamilya kayo, siguro lahat naman tayo may pamilya, di ba? So, ano nga po yung bunga? In other words, ang salita ng Diyos ay banal. Ang salita ng Diyos through the Holy Spirit. So, ano nga po yung the fruit of the Holy Spirit? Marami po yun, di ba? Mayroong joy, ano po yun? Kindness, peace, yung kapayapaan, and then love. Kaya nga, importante po nga nanatili po tayo sa sanga o sa ating Panginoon upang tayo ay makapamunga ng sagana. Amen? Ang bunga na ating tinatalakay ngayon ay bunga sa ating pagmamahal sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga, kung tutuusin, tayo ay mamunga kung tayo ay patuloy na nakakabit sa puno ng ubas na walang iba ang ating Panginoon. So, ang sinabi ko nga, it's a lessons about a relationship between God and a man, or between sa ating Panginoon at sa kanyang mga tupa o sa kanyang mga tagasunod. Kaya, importante po nga itong ginagawa po natin ngayon, nga nag-aaral at nagnilay-nilay po tayo ng salita ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng bunga sa ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Dahil importante po talaga nga magkaroon po tayo ng bunga sa ating
pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kapag hindi po tayo mamunga para po tayong nanatiling malayo sa ating Panginoon. So ibig sabihin, ano po ba ang bunga ng the fruit of the Holy Spirit? Ano nga po ba ang fruit of the Holy Spirit nga? Ang salita ng Diyos ay banal na espiritu ng ating Panginoon. At kung ihambing po natin sa relasyon, kaya nga sabi ko nga hindi na tayo lumayo sa pamilya na lang po tayo. Kaya, so what is the fruit of the Holy Spirit? Is love, joy, faith, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, ibig sabihin mga kapatid, sabi ng Panginoon, kung tayo ay natiling nakakabit sa kanyang puno, na natili tayo nakakabit sa ating Panginoon through sa kanyang salita, ay magkakaroon po tayo ng pagmamahal. Yung mga hindi natin kayang mahalin noon, through the words of God, through the words of Jesus Christ, nga sabi nga niya, what is the greatest commandment of God? From 10 commandments, and Jesus Christ summarized into the 2 great commandments. Sabi nga na, number 1, yung love your God with all your heart, with all your minds, and with your all soul, and with your strength. And then, pangalawa, love your neighbor as yourself. So, ibig sabihin, kapag tayo ay nakakabit sa ating Panginoon at palagi tayong sumusunod sa kanyang salita, tayo ay namumunga ng pagmamahal. Yung mga kaaway po natin noon, yung mga kapatid po natin noon, kahit na yung tunay nating kapatid, minsan hirap na mahalin kapag kayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. And then, sabi ko nga, a lesson of relationship. Sa pamilya po, kapag ang pamilya, the husband and the wife, kapag wala na silang relationship, hindi na sila nakakonek sa isa't isa, there is a tendency nga magkakaroon ng gap o magkakaroon ng hindi pagkaunawaan. So what is the relationship? Ano ba ang nagbabinding o ano ba ang nagdudugtong sa mag-asawa upang magkaroon sila ng intimate relationship sa kanilang pagiging asawa? Pagmamahal. Amen? So it means to say, if the husband and wife, their relationship is not totally connected sa kanila, sa bawat isa sa kanila, hindi sila nakakonect through love, ay magkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan at hindi po sila makapamunga ng pagmamahal dahil hindi po sila nakakonect sa isa't isa through love. And then, wala na silang komunikasyon. Anong komunikasyon po natin sa ating Panginoon upang manatili tayong nakakonect sa ating Panginoon? Through prayer. Sa pamagitan ng panalangin, tayo ay nanatiling nakakabit sa ating Panginoon. And through prayer, the ultimate relationship sa ating Panginoon, ika nga ang so meron nga sinasabi nga the fastest Wi-Fi connection all over the world on earth is prayer to God. Ito yung pinaka mabilis na komunikasyon na ginagamit natin sa kasalukuyan. At hindi lang po isang tao po ang gumagamit ito. Millions of people using the super high-speed internet on earth. Walang iba ang prayer sa panalangin po natin sa ating Panginoon. Upang patuloy tayo nakakunik sa ating Panginoon, we have to continue to pray. Katulad din ng mag-asawa, mga anak. Kapag ang mga anak wala ng proper communication sa kanilang pamilya, sa kanilang ama, sa kanilang ina, nagkakaroon na ng maraming gap between the parents and the children. Kaya minsan ang maraming mga kabataan ngayon nga ang matitigas ng ulo, hindi na sumusunod sa magulang, at marami nang ginagawang hindi kalugod-lugod sa magulang, at higit sa lahat, marami nang ginagawang hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon.
because they are not properly connected their relationship between the parents and the children. Ika nga, wala silang proper relationship communication, true communication sa parents at sa mga anak. Minsan ang parents busy sa mga trabaho, busy sa kanilang mga social gathering, at minsan pa nga busy ang mag-asawa o parents sa social media. Minsan nga hindi na nakapagluto ang parents dahil nandoon na lang palagi sa Facebook, nandoon na lang palagi sa Messenger, nandoon na lang palagi sa TikTok, nandoon na lang palagi sa Instagram, nandoon na lang palagi sa Twitter. Kaya nga nagkakaroon sila ng disconnection sa kanilang relasyon. Disconnection. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon sa gospel po natin ngayon. Nga pag tayo ay disconnect sa puno, sino bang puno ng mga anak? At sino bang puno ng mga anak kung hindi ang magulang? At kung ang mga anak naka-disconnect sa puno doon sa kanilang parents, ay hindi po makapamunga ang mga anak. Nagkakaroon sila ng mga problema sa kanilang buhay. Nga instead na magkakaroon sila ng magandang kinabukasan, magandang dreams sa buhay nila, ay mawala na yon. Yung bunga nga magkakaroon sila ng magandang attitude sa kanilang paglaki, magkakaroon sila ng takot sa Diyos, magkakaroon sila ng pagmamahal sa kapwa, magkakaroon sila ng pagmamahal sa kanilang magulang, ay yun na yun. Hindi na po nagiging proper connected sila, kaya nga hindi na po sila namumunga ng pagmamahal sa kanilang magulang at sa bawat isa. At ganon din yun, ang parents din, ang asawa at ang mag-asawa. Kapag sila ay nakadisconnect sa kanilang relationship, true love, ay wala na po silang proper communication, proper na communication sa bawat isa. Kaya nagkakaroon ng maraming broken family. And who suffer? O sino ba pong nagsasuffer ng mga broken family? Sino ba pong naghihirap? O sino ba pong nahirapan sa mga broken family, mga kapatid, kung hindi ang mga anak? Because of this connection of their relationship. Na-disconnect po sila. Na-detach po sila sa puno. Hindi na po sila naka-attach sa isa't isa. Kasi kapag ang mag-asawa naka-attach sa isa't isa, hindi po sila naka-disconnect o hindi po sila na-detach sa isa't isa. They are still connected, properly connected between the wife and the husband. And also, the children is properly connected to their parents. So there is a tendency nga mamunga ang isang pamilya. Magkakaroon ng pagmamahalan at magkakaroon ng magandang buhay, at higit sa lahat, ang mga anak magkakaroon ng magandang attitude sa kanilang pamumuhay spiritual. Kasi namunga nga kasi nakakonek pa sila sa kanilang pamilya Kaya nga, ngayon, mga kapatid, ang daming-dami ng mga bata nga ibang-iba na talaga ang pag-uugali dahil nakadisconnect na sila sa kanilang relasyon sa magulang. At marami na ring mga mag-asawa ngayon nga naghihiwalay, nag-divorce, annulment, o kahit walang divorce, naghiwalay na lang at wala nang komunikasyon dahil naka-disconnect po sila sa kanilang proper relationship sa isa't isa. And otherwise, naka-disconnect din po sila sa ating Panginoon dahil hindi na po sila sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Sabi nga ng Ten Commandments nga, huwag mangangalon niya, pero ang dami na ngayon, di ba? Ang dami na nga mag-asawa ngayon na hiwalay. At isa pa, ang nagiging dahilan nga maraming broken family ngayon, ang social media. Kasi minsan, ang social media ay nagbubunga ng hindi maganda kapag hindi mo ginagamit ng maayos na naayop sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi ang social media, marami kang makilalang iba-ibang tao. Minsan niloloko ka. Kaya nagtatanim ng hatred. Kapag naloko ka, nandoon na
hatred na, galit, puot. Ngayon, kapag ang ano naman ang mag-asawa naman nakakita ng iba, lalaki o ibang babae through social media, kaya nagkakaroon ng broken family. At sino ang nahirapan? Ang mga anak. Kaya yun talaga dapat ay manatili tayong nakakabit sa puno sa isa't isa. Puno bilang mag-asawa at puno bilang magulang at mga anak. At higit sa lahat, kailangan po tayong manatiling nakakabit sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya mga kapatid, tunay nga po nga napakadakila ng ating Panginoon. Dahil sabi nga sa John chapter 1 verse 1 na simulat pa noon pa ay nandoon ng salita, at ang salita ay ang ating Panginoon. Ang Diyos ay salita at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo ay patuloy na nakakonek sa salita ng ating Panginoon, patuloy tayong nagdilay-nilay sa salita ng ating Panginoon, ay tayo ay nakakonek sa ating Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ay Diyos at ang Diyos ay salita. Basahin po natin sa verse 1, chapter 1, verse 1. Napakaliwanag po nga talagang importante po tayo nga natili po tayong nakakonek. Sabi na dito, before the world was created, the Word already existed. He was with God, and He was the same as God. Sa Tagalog, pasimula pa ay naroon na ang salita kasama ng Diyos, ang salita at ang salita ay Diyos. It means to you, brothers and sisters, if you connected the words of God, kasi wala tayong ibang paraan eh. So what is the ultimate way to connect to the Lord, to connect God, is ito lang salita ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon, through the words of God, we are always connected. Kung tayo ay patuloy nga nagbabasa ng salita ng Diyos, nagnilay-nilay, nakinig, marami na po ngayon mga kapatid. Sa online, social media, napakarami ng salita ng Diyos, mga live masses, nandoon ang salita ng Diyos. So kailangan po tayong nanatiling nakakonek sa salita ng Diyos. Dahil ang ating Diyos, ang ating Panginoon, siya ang puno. Kapag tayo nahiwalay sa puno, ang ating Panginoon, nahiwalay tayo sa salita ng Diyos. Kasi sinasabi sa verse 1, chapter 1, verse 1, nga sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo nanatili sa salita ng ating Panginoon, it means to see our relationship, our ultimate relationship, our intimate relationship sa ating Panginoon ay naka-intact kapag patuloy tayong nagbabasa, nakikinig, agnilay-nilay, at nag-reflect at nag-meditate ng salita ng ating Panginoon. Dahil ang salita ay Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang Diyos ay salita. Ibig sabihin, we are in proper relation with God. We are in proper, nandoon tayo sa magandang o proper connection sa ating Panginoon. And then, another one, ano ba ang proper nga communication natin sa ating Panginoon? Through prayer. Kasi maraming tao ngayon na hindi na nanalangin. Ang mga tao ngayon, minsan, sa gabi, busy na, wala ng oras sa manalangin sa ating Panginoon. Kaya nga ang ating proper way of communication sa ating Panginoon is prayer. Kaya nga, the powerful weapon as a Christian, ang pinaka-powerful o ano bang tawag sa Tagalog, yung malakas o nasandata po natin bilang isang Kristiyano ay yung panalangin po natin sa ating Panginoon. Kasi sabi ng ating Panginoon nga, humanap kayo, o dito nga sa binasa natin ngayon, sa gospel nga binasa natin ngayon, sabi nila nga, sabi ng ating Panginoon, hingin natin
ang lahat ng naibigan natin at ipagkakaloob sa atin. Ibig sabihin, true prayers. At huwag tayong manghinawa dahil minsan, ang prayers po natin ay hindi kagad-agad minsan binibigay ng Diyos. Dahil merong certain uh, qualification ng ating Panginoon sa prayer. Kasi minsan, ang mga tao nang humingi ng hingi lang para sa kanilang personal na interest, kaya hindi binibigay ng Diyos. Ang nais ng Diyos, humingi ang tao para sa ikababuti sa kanyang buhay, spiritual at sa kanyang buong pamilya. Hindi yung personal na interest lamang na hindi marunong tumanaw sa ibang taong nangangailangan. Kaya napakaganda po ang gospel po natin ngayon, mga kapatid. So kung tutuusin, tayo po ay magpapasalamat dahil ang ating pong gospel po na ngayon, it's about relations. And the lesson is about relationship between God at sa mga mananampalataya. Kaya nga ginawa kong example yung mag-asawa. And then it's about also another lesson is about production or yung reproduction o paano tayo mamunga. Kasi a vine has one distinct purpose. What is the distinct purpose of a vine? Is bearing fruit. And what is the vine in our spiritual life? Is our relationship with God, our relationship to Jesus Christ, upang tayo ay makapamunga spiritually sa buhay po natin, upang tayo ay marunong na magmahal sa ating kapwa, lalong-lalo na po sa ating mga kaaway. Sabi nga, love your enemy, di ba? And then sabi nga, another lesson po sa gospel po natin is a lesson about responsibility. Dahil ang ating Panginoon, siya ang puno. And then ang Diyos Ama, siya ang gardener. So what is the responsibility of a gardener? Ang responsibility ng Diyos Ama ay pangalagaan ang puno. Nakukuha nyo? The responsibility of a gardener or the father to take care of the vine. And then, the responsibility of the vine is to bear fruit upang mamunga. Inaalagaan ng ama ang kanyang anak upang ang anak ay mamunga. Ika nga, inalagaan ng Diyos ang kanyang mga tagasunod upang ito'y magkakaroon ng spiritual fruit sa buhay po natin. Amen? And then habang tayo ay nakakonek sa ating Panginoon, mas lalo tayong magkakaroon ng intimate relation at lalo tayong magkakaroon ng matibay na pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. In every moment, in every time that we experience trials, persecution, and difficulties in our lives, it's easy for us to overcome those trials and difficulties and problems sa buhay po natin. Why? Because we are still connected to the vines, no other than Jesus Christ, the vines, the true vine. Kaya tayo ay kanyang mga sanga. Kailangan po tayo na natiling nakakonek. Natili po tayong naka-attach sa buhay po natin doon sa buhay ng ating Panginoon. Upang anumang hamon sa buhay nga dumating sa buhay po natin ay hindi po tayo manghina at hindi po tayo magkakaroon ng anong tawag yun? Hindi po tayo magkakaroon ng backslides sa ating pananalig at pananampalataya. Kaya mga kapatid, manalangin po tayo. Responsibility po sa buhay po nating Kristiyano, nga pangalagaan po natin ang ating bilang pagiging isang Kristiyano. At responsibility po natin bilang mga magulang, pangalagaan po natin ang ating mga anak upang sila'y mamunga ng magandang bunga. Hindi po mamunga ng mga bad fruits. Ano ba yung bad fruits? Yung mga suwail na pag-uugali, yung mga masasamang pag-uugali, yung mga masasamang bisyo
Nung mga masasamang, marami ngayong mga bata talaga, napakaraming bata ngayon talaga na hindi na sumusunod sa magulang. Ika nga, dahil wala na silang proper communication, they are disconnect their parents' relationship between the parents and the children. And especially, they are disconnected their relationship between God. Importante po yun. Parents' responsibility is to mold the children, to mold their children towards Jesus Christ, towards sa ating Panginoon. Kailangan imomold natin ang ating mga anak tungo sa magandang pananampalataya sa ating Panginoon upang pagdating ng araw na tayo ay mawala, sila na lang sa buhay nila, they are all properly molded and they are all properly connected to the Lord. Kaya, mga kapatid, manalangin po tayo at nawa naman may natutunan po tayo ngayon sa gospel po natin ngayon dahil napakaganda po at magiging real, magiging anong po tayo sa buhay po natin, magiging isang tunay na Kristiyano upang sa bawat sandali tayo ay naroroon pa rin. Brothers and sisters, let's to continue to abiding in the vine, no other than ang ating Panginoon. Let's continue to connect our relationship to Jesus Christ. Don't ever attempt to disconnect your relationship sa ating Panginoon. Dahil kapag gawin mo po yan, hindi ka na po makapamunga sa buhay mo bilang isang Kristiyano. And higit sa lahat, ang proning na sinasabi ng ating Panginoon, yung mga trials, pagsubok na dumating sa buhay po natin upang mas lalo pa tayong lumago sa ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. So mga kapatid, manalangin po tayo at kung sino man ang nais na humingi ng panalangin, sabihin lang nyo sa akin. Kung meron mapanood man nyo ang video ito, you have to ask prayer request through the YouTube video channel sa mga comments nyo or kung sakasali man, dahil ang sabi nga sa sama-samang panalangin ay mas tinutugon ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, manalangin po tayo sa ating Panginoon at nawa sa ating pagiging responsible sa buhay po natin, sa ating relasyon sa ating Panginoon, sa relasyon po natin sa ating pamilya, at magkaroon po tayo ng reproduction sa ating bunga. Kasi medyo lumaylay na po tayo, wala na po tayo, hindi na po tayo nakapamunga pa, kaya kailangan po tayo magkakaroon ng reproduction o mamungang muli upang mas lalong madami ang bunga po natin at magkaroon po tayo ng responsibility sa pagiging isang tunay na Kristiyano at pagiging isang tunay na mananampalataya sa ating Panginoon. Higit sa lahat, ang ating responsibility bilang isang tao, bilang isang membro ng pamilya, bilang isang membro ng kongregasyon, bilang isang membro ng mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa mga sandaling ito, sa oras na ito, ay ialay po natin ang ating sarili sa Panginoon sa oras na ito. Let's offer ourselves to the Lord at this very moment. We know that God is always with us. In any difficulties, problem nga dumating sa buhay po natin, just call to the Lord. Tumawag kayo sa Kanya, and God is always there to answer your call and to answer your prayer. God, He never leave us alone. He always there, willing to help us and willing to guide us and willing to protect us in every difficulties sa buhay po natin. Kaya sa mga sandaling ito, sa oras na ito, sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon at ialay po natin ang ating sarili para sa Kanya. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord, hallelujah. Heavenly Father, thank you so much po, Lord. Once again,
sa banal mong salita, ang iyong banal salita na nagbibigay sa amin ng buhay, your words of wisdom, your words of life, O Lord God, na siyang patuloy nagbibigay sa amin ng lakas ng aming pananalig at pananampalataya sa iyo, O Lord God. Lord, ang aking mga kapatid ngayon na makapakinig ng bidyong ito sa YouTube, Lord, walang imposibleng bagay siya. There is nothing impossible with you, O Lord God. With your name, Lord, continue, extend your holy hands, your power of the Holy Spirit. Touch them, O Lord God, my brothers and sisters, wherever they are, O Lord God, sa kasalukuyan. Saan man sila ngayon, Lord, hipuin mo po sila, abutin mo po ng iyong mapagpalat, mapaghimalang kamay, and continue to shower your blessing upon them, O Lord God. At sa mga taong mayroong mga problema sa kanilang buhay, Panginoon, sa mga taong may karamdaman, lalong-lalo na po, ang mga taong naapektuhan sa pandemic, sa COVID-19, sa pandemic ngayon, sa kasalukuyan, na naranasan sa buong mundo o sa sandaigdigan, O Lord God. Ang lahat ng mga taong nagkasakit sa sakit na COVID-19, Lord, we know that you are the great healer, O Lord God. You are Jehovah Rapha, the great healer, Panginoon. Touch them, O Lord God. Hallelujah. Alam ko po at alam po namin na walang malayo sa iyo. Extend your hand upon them, O Lord God. Anoint of your Holy Spirit upon them, O Lord God. And Lord, give them, Lord, hope of a new life. Bigyan mo silang panibagong pag-asa sa kanilang buhay, Panginoon. At especially, O Lord God, help them, O Lord God. Pagalingin mo sila sa kanilang karamdaman at ibangon mo sila sa kanilang kinahihigaan kung saan man sila ngayon. Lord, bigyan mo silang panibagong lakas, panibagong buhay, upang masilayan nilang muli ang kagandahan ng iyong buhay na kaloob mo po sa kanila at kaloob mo po sa amin, Panginoon. Lord, you're truly God. Ikaw po ang tunay na Diyos na nagbibigay at nagkakaloob sa lahat ng bagay na aming tinatamasa sa buhay, Panginoon. Kaya walang imposibleng bagay sa iyo, Lord God. Kahit yun may mga sakit, may mga karamdaman na critical, Panginoon, there's nothing impossible with you, O Lord God. Dahil ikaw dakilang manggagamot ng buong sanlibutan. Oh, hallelujah. Ibangon mo silang muli. Bigyan mo ng panibagong buhay, panibagong lakas, at higit sa lahat, panibagong kalusugan sa kanyang pangangatawan upang maramdaman nila na tunay kang buhay at patuloy na kumikilos sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, I know that you are always there for them, O Lord God. I know that you are a great healer. You are the great provider, O Panginoon. To those my brothers and sisters na nahihirapan sa kanilang buhay, sa kanilang mga problema, especially sa mga pamilyang nagkakaroon ng problema sa kanilang mag-asawa, sa kanilang mga anak, O Lord God. Lord, bless them, O Lord God. Hallelujah. Restore their family, Panginoon. I-restore mo po ang kanilang mga hindi pagkaunawaan sa pamilya, Panginoon. Especially sa mga anak na humiwalay sa kanilang magulang at nagkaroon ng swail at hindi na po nakakinig, Panginoon. Yes, Lord God. Alam ko po na kaya mong gawin ang lahat ng ito. Ipanumbalik mo po ang kanilang magandang relasyon sa pamagitan ng iyong pagmamahal na ipagkaloob mo po sa kanila, na ito'y nagkukunik sa kanilang relasyon, ang pagmamahal na tunay ng pagmamahal na nagbubuhat sa iyo, Panginoon, upang minsan pa magkaroon ng bagong pagmamahalan sa buong pamilya. At ang nawasak na pamilya ay magkaroon ng panibagong pamilya na mamuhay at namumuhay na naayon sa iyong kalooban, Panginoon. At Lord, samot dalangin din namin ng pandemic na ito, Panginoon. Lord, alam po namin na pinahintulot mo po ang pandemic na ito upang mas lalo pa kaming lumapit sa iyo at mas lalo po kaming magpursige na mag-aral at makinig na yung salita, Panginoon, na siyang nagbibigay sa amin ng lakas,
ng aming pananalig at pananampalataya. Lord, ang lahat ng mga tao, saan mang sulok sa mundo, lalong-lalo na po ang mga frontliners, Panginoon. Protect them, O Lord God, in any circumstances, in any kinds of untoward incidents sa kanilang buhay. Protektahan mo sila dahil sila'y naglilingkod para sa kanilang kapwa, Panginoon. Kaya, minsan pa, sa oras na ito, ay buong buhay, buong puso po namin pinagkatiwala ang lahat-lahat sa aming buhay. Walang-wala po kaming hawak sa aming pagkatao, Lord. We don't have anything in ourselves. Ang lahat ng meron kami ay nagbubuhat sa iyo, Panginoon. Kaya karapat-dapat lang po na sa iyo namin ibinabalik at pinagkatiwala sa iyo, lalong-lalo na po ang aming buhay. Ang lahat ng ito ay inaangkin namin sa pangalan niyo na kilang banal na makapangyarihang pangalan. To God be the glory. In Jesus' name, Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Brothers and sisters, salamat po. At nawa, tayong lahat ay pagpapalain ng Diyos. At abangan niyo muli ang aking gospel reflections every day. Nawa naman ay samahan niyo ako at nawa may mapupulot tayo nga aral buhat sa ating Panginoon. To God be the glory in Jesus' name. God bless us all. Thank you, God. Thank you, Jesus.